Mga boss, Vice President Sara Duterte's defense team dahil uusad na nga yung isinampa nilang kaso na impeachment case laban kay BP Inday Sara Duterte. Ito yung magagaling na abogado ni BP Inday mga boss, piling-pili. 16 na abogado yan mga boss, na ang kanilang mga kalaban ay mga congressman na hindi naman lahat mga abogado. Nagmamagaling-magaling lang mga boss. At ito natin makikita mga boss, formal na naghain ng kanilang appearance ang 16 abogado na bahagi ng legal team na siyang magtatanggol kay Vice President Sara Duterte sa impeachment proceeding na siyang mangyayari sa House of Committee on Justice. Ang hakbang na ito ay nagsilbing formal na pagsisimula ng defense ng Vice Presidente habang sisimulan ng House panel ang deliberation sa impeachment complaint. Yan, pangunahin sa defense team ay ang kilalang abogado na harap para kay BP Sara sa kaso. Ang 16 na abogado ay naghain ng appearance na kinabilangan nila Attorney Philip Sigrid E. Fortun, yan na mga boss. Yan, Gregorio Narbasa II, Sheila Sisingson, Carlo Joaquin T. Narbasa, Roberto E. Tongpalan, yan, Justice Nicole B. Gulliar, Lindol Miguel L. Miguel, David M. Gulia II and the seventh, Caroline F. Radok, Francisca Marie B. Flores, Miguel Carlos E. Fernandez, yan, Michael Wesley Pua, Reynold E. Monsayak, Mark C. Benloan, Ralph B. Budota, Carol Grace Oroseo. Yan, sila yung mga 18 na magagaling na abogado na siyang didepensa sa mga kalaban ng mga congressman at mga masinasabing bayad na mga congressman dyan sa Senado at nakatanggap ng mali-maletang basura mga boss. Para ang goal is pabagsakin si BP Inday Sara Duterte. Ang billion trillions na isinampa noon kay PBBM ay hindi umusad, pero pagdating kay BP Inday na pinatunayan na nga ng Supreme Court na walang sapat na ebidensya ay hindi nila matanggap at talagang balak na talaga nila pagdating kay BP Sara ay talagang tinatanggap nila agad ang kaso at may legal basis. At talaga ito na mga boss, dahil alam natin na lahat ng mga congressman doon ay hindi pabor laban kay BP Inday. At itong mga abogadong to na mga batikan ay ang magtatanggol sa kanya. At yan ang ating abangan mga boss, dahil nakasalalay dito ang kinabukasan ng bansang Pilipinas para sa 2028 election. Dahil pag nabigo sila mga boss, ay hindi makakatakbo na si BP Inday Sara sa 2028. At asahan natin na iba na ang mamumuno sa ating bansang Pilipinas at hindi na natin makakamtan ang hustisya na hinihingi ng taong bayan tungkol sa mga korupsyong nagaganap na billions at trillions peso dito sa ating bansang Pilipinas ngayon. So kawawa ang mamayang Pilipino dahil ngayon ay wala tayong makikitang uusad ang prosesong ito at makukulong ang mga taong sangkot dito sa korupsyon dahil hawak nila ang gobyerno at sila ang masusunod ngayon mga boss. So wala tayong asahan at ang tanging mapapakulong lang sila at talagang mananagot lang sila ay sa darating na 2028 at ang babaeng ito ay ang siyang magpapabago sa bansang Pilipinas at maniningil sa mga taong walang habas na kinukuha ang pera ng taong bayan. So kayo nang humusga